Church, magandang umaga po. Salamat sa Panginoon dahil sa araw na ito ay binigyan niya tayo ng isang magandang araw na medyo maaliwalas na po sa kabila ng almost after 3 weeks na medyo maulan. Sa araw na ito maganda na po yung ating panahon and hopefully God willing hindi na po tayo magkaroon ng bagyo dito sa ating bansa but we don't know baka may paparating pero hayaan po natin ang soberanong kapasyahan ng Panginoon. Ang tanong ko lang is, nakapagpatuyo na ba ang lahat ng kanilang mga labahin? Dahil medyo ang hirap magpatuyo etong past few days. Pero, ayun nga, since I think almost 2 or 3 days na, medyo maaraw, no? Medyo na-miss na rin natin kagad yung tag-ulan dahil medyo mainit, ramdam na natin kagad since we're in a tropical country. But siyempre, purihin pa rin ang Panginoon dahil patuloy ang kanyang probidensya sa bawat isa at siya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Yan, mukhang may mga paparating pa tayo mga kapatiran, nawa ay nasa maayos sila at makarating dito sa ating sambahan ng maayos. But before that, so simulan ko lang po sa isang maiksing mga announcements. So dito po sa ating sambahang Trinity Neighborhood Church, wini-welcome po namin una sa lahat yung aming mga bisita. So we are open po sa mga visitors. We start our Sunday worship every Sunday 10 a.m. to 12 noon and we are having our prayer meeting after the lunch mga 1 p.m. po. So ginagawa po namin ang aming corporate prayer. So, ganun din po sa every Wednesday sa aming mga online viewers. Meron po tayong weekly Bible class every Wednesday. It starts at 8 p.m. po. And ganun din, meron po tayong gospel hour every last Sunday of the month. So, I think by next Sunday, meron po tayong gospel hour sa amin pong mga kapatiran. So, kung meron man kayong gusto pong imbitahan, mga kapatid, mga mahal sa buhay, kamag-anak, katrabaho. So welcome po. So i-approach lang po natin ang ating kapatid na si Sister Ana Christie para dyan, para magawan po natin sila ng invitation, hard copy and soft copy po na pwede nating isend sa kanila. So bago yon, nais ko rin pong batiin yung ating mga bisita sa araw na ito. Unang-una, I think nag-walk-in lang siya kaninang umaga. Same with me, no? Konting trivia lang po. Ako po ay bago po ako naging member ng ating sambahan ay nag-walk-in lang din ako. So si Pastor Joel kaagad yung aking na-meet and starting that day, no, sa kabutihan ng Panginoon, ako po ay idinagdag dito sa ating sambahan. So binabati ko po ang magpiansay, if I'm not mistaken or hindi po nagkakamali, na si Prince Torillos and si Miss Lady Ann Tenoria. Ayan po, ayan. Nandiyan po sila sa ating tabi. Later, pwede po natin silang i-approach. So, first time, taga Batimana compound po sila. Kanina sa aming interview sa kanila, parang mga taga Bicol po sila. Tama po. So, welcome po sa inyo sa aming sambahan. Ganun na rin po. First timer din, I think, si Miss Desiree Katana. Si Miss Desiree Katana. So, welcome ma'am. Welcome po sa aming sambahan. Siya po ay taga-parada rin. Hiyas. And ganun din sa aming mga regular attenders. Siyempre, ang Dagdag family. So, good morning po. Ang Sustento family, ang Javier family, ang Feliciano, and kay Ate Flor. So, welcome po. So, yun po pala sa amin pong first timer kay Miss Desiree saka kay Prince and Lady Ann. So, later po, meron po kaming inihanda na lunch para sa aming mga bisita. So, you can stay po para makilala din po namin kayo and makasama po namin kayo sa amin pong lunch fellowship dito sa aming church. So, yun, andyan rin po pala sila tatay ni Joy and ni Alestino family.
So welcome po, Tatay Roel. Yun. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating birthday celebrants for this week, 23 to 29. Nandito na po ba si Ate Cheche? Si Wala pa. So I hope on the way na po si Ate Cheche. Happy birthday, Ate Cheche. And syempre, yung ating wedding anniversary celebrant for this week, si Kuya Dading and Ate Junilin. Nandito na po ba si Kuya Dading and Ate Junilin? Ayan, mukhang wala pa sila. Ayan, sila po ang mga mag-celebrate for this week birthday and wedding anniversary. Sige po. Samahan niyo po ako sa ating pagtawag sa ating pananambahan sa umagang ito. Nais ko pong sabayan niyo po ako or makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Jeremias 32:17. Ganito po ang sinasabi ng salita. Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. At sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na napakahirap sa iyo. Ito isang maiksing talata lang po, ngunit isang makapangyarihang salita na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at kanyang kaluwalhatian sa bawat isa. Na ang Diyos ay makapangyarihan na hindi kayang sukatin ng anumang bagay. Sa madaling salita, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, kaya tayo ay maaring magtiwala sa Kanya dahil walang bagay na hindi niya kayang gawin. Ganun din, ito ay isang napakagandang mensahe para sa atin, para sa ating pagsamba sa araw na ito. Dahil ito ay pagpapaalala na lumalapit tayo sa Diyos hindi dahil sa ating kakayahan or sa ating mga bagay na galing sa ating sarili, bagkus tayo ay magpakumbaba sa Kanya dahil ang Diyos ay dakila at kung hindi dahil siya ang makapangyarihan, ay siya ay karapat-dapat nating sambahin. So nawa ang ating mga puso ay mayroong isang bukal na puso sa araw na ito or isang puso na handa upang makapakinig ng kanyang salita at dakilain. So later po, sama-sama tayong aawit para sa Panginoon. Tayo'y po'y manalangin. Amang naming Diyos, muli nalalaman mo po ang puso ng bawat isa. Marahil ang bawat isa sa amin ay may mga pinagdaraanan, may mga kabigatan sa aming mga puso, sa aming pamilya, maaring sa aming mga trabaho. Ngunit o Diyos, ikaw ay dakila, ang kapangyarihan mo ay walang hanggan. Ang iyong unat na kamay ay walang katapusan upang kami ay bantayan. Nalalaman mo ang lahat ng aming mga gawa at ang laman ng aming mga puso. Kaya o Diyos, sa umagang ito, dalangin namin na alisin muna namin ang anumang bagay sa aming isip, lalo-lalo na sa mundong ito, na punong-puno ng anumang mga kapighatian or mga suliranin. Nawa ito ay mapuno, ang araw na ito ay mapuno ang aming puso, na puno ng pag-ibig at kagalakan, na kami ay sama-samang aawit at magbibigay sa iyo ng aming mga papuri. Ganon din ang aming pakikinig ng iyong salita sa umagang ito. Kaya't o Diyos, ihanda mo po ang aming mga puso't isipan na kami ay makapagsamba at purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay aawit ng isang himno. Ngunit bago yan ay nais ko lang pong magbigay ng isang maiksing trivia lang po sa awit na ito. Ito po ay sinulat ni Joachim Nander noong 17th century, noong 1660s, based on the research po. Kilala ito bilang isang makapangyarihang himno na nagbibigay ng papuri sa Diyos at nagbibigay diin sa kanyang kapangyarihan, kabutihan,
at pag-iingat sa kanyang mga nilikha. So some facts lang po, ang himnong ito ay isinulat una sa wikang Aleman na sa kalaunan ay isinalin po sa wikang Ingles. Kaya ito po ay naging popular sa mga churches po, mga Christian churches sa buong mundo. Nawa kapag inaawit po natin ang awiting ito, ito ay nagpapaalala po sa atin na ang Diyos ay karapat-dapat puriin sa lahat ng pagkakataon dahil siya ay makapangyarihan at siya ang mag-iingat at magliligtas sa atin. Hiniling ko po ang lahat na tumayo para sa ating unang himnyo. Awitin po natin ang Praise to the Lord, the Almighty. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. All my soul praise Him, for He is big and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord, who all things so wondrously reigneth. Shelter thee under His wings, He so gently sustaineth. As thou hast sinned, how thou distance Him been, planted in body ordained. Praise to the Lord, who doth proper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy daily attend thee. Wonder anew what the Almighty will do. In His love He befriend thee. Praise to the Lord, His wisdom hath made thee. Deck thee with health and with loving hand guided stay thee. How often great hath thou He brought thee relief, spreading His wings through ocean deep. Praise to the Lord, all let all that is adore Him. All that hath life and breath, come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again. Gladly forever we adore Him. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Tunay na purihin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Nawa ang awiting ito ay mag-remind lagi sa atin na ang lahat ng papuri ay walang ibang karapat-dapat makatanggap kundi ang ating Diyos lamang. Tayo po ay magpapatuloy, tayo po ay aawit ng isa pang awitin o himno. Ang awiting ito ay nag-e-emphasize ng panunumbalik sa biblical truth or doktrina na mas kilalang five solas. Ang awitin din ito ay isang declaration of faith na tayo ay magtitiwala lamang sa salita ng Diyos. Walang iba kundi ang Biblia. We are saved by grace through faith in Christ and give the glory to Him alone. Let us sing the Reformation hymn.
Trust God's word so, where His perfect will is known. Our tradition should excite, while His truth forever stands. We will live by faith alone, knowing merit not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. We are saved by grace alone, undeserved, really shown. No accomplishment of man can achieve the second word. We will stand on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nations rage and devils roar, still He reigns forevermore. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Glory be to God alone. To the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we'll safely home. Glory be to God alone. Amen. Para naman po sa pagpapatuloy ng ating scripture reading, tinatawagan ko po si Brother Robert para basahin at magpatuloy sa ating scripture reading. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat at samahan po ninyo ako sa pagbabasa po ng ating scripture reading sa umaga na ito. Iniling ko po na tayo pong lahat ay magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Ang ating scripture reading po ay matatagpuan po sa sulat ni San Mateo, Kabanata 27, mga talatang 27 hanggang 44. Ito po ang salita ng Diyos. Kinaumagaan, ang lahat ng mga punong pari at ang matatanda sa bayan ay sama-samang nag-uusap laban kay Jesus upang siya'y ipapatay.
Siya'y ginapos nila, dinala sa labas, at ibinigay kay Pilato na gobernador. At si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang nakitang hinatulan na ito, ay nagsisi at sinauli ang 30 pirasong pilak. Sorry po. 20, 27 po pala, hanggang 40 po. Dinala ni Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at tinipon nila ng buong pangkat ng mga kawal sa paligid niya. At siya'y kanilang hinubaran at ginamitan na isang balabal na pulang-pula. Sila'y gumawa na isang koronang tinik, ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at siya'y kanilang nilibak na nagsasabing mabuhay ang hari ng Hudyo. Siya'y kanilang niluraan, kinuha nila ang tambo at hinampas ang kanyang ulo. Pagkatapos na siya'y libakin, hinubad nila sa kanya ang balabal, isinuot sa kanya ang mga damit niya at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. Sa paglabas nila ay kanilang nasa lubong ang isang taong taga Sirene na Simon ang pangalan. Pinilit nila ang taong ito na pasanin ng krus ni Jesus. At na sila'y makarating sa isang dakong tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay ang dako ng bungo, kanilang binigyan siya ng alak na may kahalong apdo upang inumin. Ngunit ng kanyang matikman ay ayon niyang inumin. At nang siya'y maipako na sa krus, pinaghati-hati nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos sila'y umupo at binantayan siya roon. At sa itaas ng kanyang ulo ay inilagay nila ang paratang sa kanya na nasusulat, "Ito si Jesus ang hari ng mga Hudyo." At may 2 tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Siya inalipusta ng mga nagdaraan at pailing-iling na nagsasabing, "Ikaw nagigiba sa templo at sa 3 araw ay itatayo ito. Iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Sa gayon din paraan, nilibak siya ng mga punong pari kasama ng mga iskriba at ng matatanda na nagsasabi, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Siya ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa kanya. 43, nagtiwala sa Diyos, kanyang iligtas siya ngayon kung ibig niya, sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. Last verse 4. Sa gayon din paraan, inalipusta siya ng mga tulisan na ipinako sa krus na kasama po niya. Diyos po ang magpapala ng kanyang salita na ating nabasa. Mari na po tayong makaupo. Konting liwanag lang po at konting refleksyon lang po sa ating nabasa. Ang kabanatan 27 at 28 ng Mateo ay very significant and important po sa ating mga mananampalataya. Bakit po? Kasi po ito yung fulfillment ng Diyos, ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Magmula sa lumang tipan, sinulat na po ito ng mga propeta hanggang sa bagong tipan. Ang pagdating po ng Mesaya. Ito po ang sentro at ultimate po ng mensahe ng buong kasulatan. Magiging useless po ang ating mga pananampalataya kung hindi po naganap ang plano po ng Diyos na ito. At dito nga po sa Mateo, Kabanatang 27,
Ito po ay nagpapakita na ng matinding pagpapakasakit at pag-aalipusta kay Jesus mula sa pagpapahirap ng mga kawal hanggang sa paglait ng mga tao at ng mga magnanakaw sa krus. Ipinapakita po rito ang lalim ng pag-ibig at pagtitiis ni Jesus na tahimik na nagdusa para sa ating kaligtasan. Ano po ang mga aral na matututunan natin sa ating po mga binasa? May mga punto po dito. Una po, tunay na kapakumbabaan at pagtitiis. Si Jesus ay may kapangyarihang magligtas sa kanyang sarili, ngunit pinili niyang tiisin ang latigo, koronang tinik, at mga dura ng mga tao na umaalipusta sa kanya. Ipinapaalala nito na tunay na ang lakas ay hindi makikita sa pagiganti, kundi po sa pagpipigil sa sarili. Ikalawang punto, katapatan at sa tungkulin at layunin po. Paulit-ulit siyang tinukso ng mga tao na bumaba sa krus upang patunayan ang kanyang sarili. Hindi niya pinansin ang panlalait ng mundo dahil mas malaga sa kanya ang tapusin ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Gatlo po, ang pag-ibig ay nagsasakripisyo dahil sa bawat sugat at hapis na tinanggap ni Jesus ay patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Tinuruan tayo nito magsakripisyo para sa kabutihan ng iba nang walang hinihintay na kapalit. Sa kabuuan po, ang kabanatang ito na ating binasa ay nagpapaalala sa atin ng sukdulang pagtitiis at pag-ibig ni Jesus na dapat natin tularan at gawing halimbawa at gabay sa ating buhay, lalo na sa tuwing tayo ay humaharap sa hamon ng buhay. Sana makita po sa atin ang kapakumbabaan, pagpapatawad, pagtitiwala sa Diyos gaya ng ginawa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, Kuya Robert. Sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba sa umagang ito, parte po ang ating tithes and offering. Tinatawagan ko po ang ating mga ushers, ang ating mga kaloob. Ito po ay isang ordinansa na ibinigay sa atin ng Diyos, no? Dahil alam naman natin na lahat ng bagay na mayroon tayo ay sa Diyos nagmula. So nararapat lang na tayo ay magbalik sa Kanya at ang mga bagay na ito ay maging tulong din sa mga pangangailangan ng ating iglesia. Sige po, atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin, sa patuloy na pag-sustain mo sa aming mga pangangailangan, sa kalakasan ng aming katawan, sa sober mind na ibinigay mo sa amin upang kami ay magkaroon ng mga trabaho. O Diyos, bigyan mo po ang aming mga puso na kami ay magalak sa mga bagay na ito na kami ay nagkakaloob or nagbabalik sa iyo ng aming mga papuri. Nawa ang mga bagay na ito ay magamit sa ikalalawig ng iyong salita at makatulong sa mga aming kapatirang iglesia na nangangailangan. Kaya't muli, pinagpapasalamat namin ang bagay na ito. Salamat po o Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. For the preparation po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, bago po tayo dumako, tayo po ay aawit muli sa panghimno
Awitin po natin ang I ask the Lord that I might grow. Nawa ay linisin ng Diyos ang puso ng bawat isa sa anumang bagay na mayroon tayo sa ating mga puso na natitira pa na maaring makalayo sa atin sa Diyos, mga bagay na makamundo. Nawa ay ang ating puso ay
lagi nating i-search na ang Diyos ang maglinis upang patuloy tayong sumamba at magpuri sa Kanya. Samahan niyo po ako para sa ating sermon text sa pagpapatuloy ng ating pastor sa kanyang sermon sa Isaiah 40, 18:31. Isaiah 40, 18:31. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sa 18, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iahambing ninyo sa Kaniya? Sa larawang inanyuan, hinulma ito ng manggagawa at binabalot ito ng ginto ng platero. At hinulmahan ito ng mga pilak na kwintas. Siyang napakaduka ay pumipili bilang handog ng kahoy na hindi mabubulok. Siya ay humahanap ng isang biyasang manlililok upang gumawa ng larawang inanyuan na hindi makakakilos. Hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo naririnig? Hindi ba sinabi sa inyo mula ng una? Hindi ba ninyo nauunawaan bago pa inilagay ang mga pundasyon ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad ang mga iyon na parang tolda upang tirhan, na dinadala sa wala ang mga pinuno at ginagawang walang kabuluhan ang mga hukom ng lupa. 24. Oo, sila'y hindi nagtatanim. Oo, sila'y hindi nag-aasik. Oo, ang kanilang puno ay hindi naguugat sa lupa. At humihihip din siya sa kanila at sila'y natutuyo. At natatangay sila ng ipo-ipo ng gaya ng dayami. Kanino nga ninyo ako itutulad upang makatulad niya ako, sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingin ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila ayon sa pangalan. Sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas na kapangyarihan ay walang nagkukulang. 27. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko? Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba naririnig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nangihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahihina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Last verse. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang ng may mga pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Tinatawagan ko po ang ating pastor. Salamat, Brother Breach, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At bago tayo tumungo sa tugatog ng ating pananambahan, ay dadako ho tayo sa ating pangkahalatang panalangin at ating pong alalahanin ang mga may kaarawan sa linggong ito at dalangin din po natin ang paghahanda natin sa ating Gospel Hour next Sunday. Sa aming po mga bisita this morning, we are inviting you sa aming pong Gospel Hour this coming Sunday, August 30, 2:30 in the afternoon. Bagamat si Pastor George po ang ating tagapagsalita sa umaga pa lamang po, alas 10 ng umaga na ating regular na pananambahan. Siya na po ang mangangaral at sa hapon sa ating Gospel Hour, sa ating mga inanyayahan, mga binigyan ng mga gospel
invitation. We are praying na sana ay tumugon sila para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ganon din po, ang ating pong patuloy na paghahanda sa 2028 Rebap Family Camp. So doon po sa aming mga regular attenders, ang Reformed Baptist sa buong Pilipinas ay nagkakaroon po ng every other year na camp. At ito po ay ginagawa tuwing Holy Week. So this year po, 2026, nung last Holy Week, ay nangyari po ito at ang ating pong iglesia ang naatasan sa 2028. 2 years from now ay tayo po ang mangunguna. Kaya ang ating pong overall camp director na si Brother Nelson Kissing ay magpapatawag ng meeting sa mga committee mamaya right after our lunch at mamayang hapon din po bago magsimula ang ating prayer meeting ay ipepresent na sa atin ang mga committee, various committee. At sa August 31, holiday po ito, ay magkakaroon po ng final second visit bago po mag-contract signing. At ini-encourage ang mga head ng bawat committee na mamaya malalaman natin bago mag-prayer meeting to join kung available kayo para magkaroon kayo ng idea. So doon po sa mga miyembro at mga hindi pa na babanggit na mga committee at sa aming mga regular attenders, simulan na natin mag-ipon. Okay? So nag-iipon na po tayo dahil medyo malaking gastusin po ito sa darating na 2028. Ginagawa po natin ito, naguhulog tayo, nag-iipon tayo. Ang ating pong tagapag-ingat yaman ay ang mag-asawang magdiriwang ng kanilang wedding anniversary this week. Yan, no? Si Sister Jonalyn at si Brother Dading. So sila po ang sa mga lalaki, si Brother Dading, si Sister Jonalyn sa mga babae. So yun po ang kultura ng TNC na nag-iipon po kami para hindi po mabigat sa mga family members. Yun po ang aming system para makasama po lahat sa ating camp na ito. At dahil tayo po ang host, malaki sa malamang ay mag-aabono tayo. Kaya yung pong mga sponsorship na ginagawa natin in the past ay malamang hindi na po natin magagawa. Kaya kung nagnanais po kayong sumama, ay mag-ipon po tayo para sa camp na ito. Ganon din po, atin ding binabati, dyan na, si Sister Che sa kanya pong kaarawan this week. So sila po ang mga birthday celebrant this week. And of course, yung pong ating mga bisita, yung walk-in, we would like to get to know you more, no? Si Prince at si Lady Anne, no? Mga Renaissance name, no? Mga 7th century. Prince na, Lady Anne pa. Yan. So sila po ay ating walk-in. We are it's a pleasant surprise, no? Nagtiyaga silang 15 minutes naghintayin para lang may bumaba at may makausap at magtanong. So we appreciate those kind of gestures, Prince and Lady Anne. Tayo po'y dumako sa ating pangkalahatang panalangin, sa ating patuloy na tugatog ng ating pagsamba. Patuloy kami, Panginoong Diyos, na nagpapasalamat sa iginawad mong pag-iingat sa bawat isa sa amin, na ang bawat pamilya, bawat individual ay maluwalhating nakarating sa gusaling ito. Salamat, O Diyos, sa panibagong linggo na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Sa aming pong pagsamba sa umagang ito ay patuloy po kaming lumalapit sa paanan at banal na krus ng aming Panginoong Jesucristo. Kung meron man kaming mga pagkukulang at kasalanan na nangyari at ginawa sa nagdaang isang linggo ng aming buhay, sa isip, sa aming kinilos at ginawa, muli kaming bumabalik sa krus ni Kristo upang humingi ng tawad at linisin kami sa aming mga kalikuan, sapagkat alam namin na ang kasalanang ito ang magiging hadlang upang mangusap ka sa iyong mga salita at pagpalain kami sa umagang ito. Ang iyong mga salita na makikinabang ang aming kaluluwa ay magkakahadlang
kung hindi namin ihahayag, O Diyos, ang kasalanan ito sa iyong harapan. Subalit nasusulat din at ikaw din ang nagsabi na kung kami ay matapat na maghahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat upang kami ay linisin at patawarin sa aming mga kalikuan. Patawarin mo kami, O Diyos, kaming mga ama ng tahanan, sa aming mga pagkukulang, sa pagmamahal namin sa aming mga asawa at pangunguna sa aming pamilya. Patawarin mo, O Diyos, ang mga ina ng tahanan sa kanilang kakulangan ng pagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Sa mga anak, O Diyos, humihingi rin kami ng tawad sa kanila pong patuloy na pagsuway sa kanilang mga magulang. Kinikilala namin, O Diyos, na ikaw ang nagtatag ng pamilya at ang order na ito ay iyong isinagawa upang magkaroon ng maayos na pagbubuklod sa loob ng pamilya. Lumalapit din kami, Panginoon, patuloy sa kalagayan ng aming bansa. Sa kalunos-lunos na nangyayari sa aming lipunan dahil po, O Diyos, sa masidhing pagbaha, dahil din, O Diyos, sa aming pong kapabayaan, sa aming pong mga pagkukulang, sa aming kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura, at maging, O Diyos, sa korupsyon na nangyayari sa bansang ito. Panginoon, patawarin mo ang aming bansa. Patawarin mo din kami sa aming mga maling pagpili at paghalal ng mga manunungkulan sa amin. Dahil nadadala kami, O Diyos, sa popularidad. Nadadala kami, O Diyos, sa sayaw at awit sa kanilang mga pangangampanya. Nadadala kami, O Diyos, sa mga inaabot nilang halaga. Kaya ito ang dahilan kung bakit we have poor leadership in our country. Kaya tulungan po kami, Panginoong Diyos, na dahan-dahang ibangon ang aming mga butante, ang aming mga mamamayan sa wasto at pagpiling tagapanguna. Yamang ito ay nasusulat sa inyong mga salita, sila'y iyong mga lingkod para sa righteous and just governance. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa mga natitira pang panahon upang i-educate namin ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming mga within our reach, that we may have a progress, a change for this coming 2028 election. Ganoon din, Panginoong Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa aming mga personal na buhay at pangangailangan. Batid mo, O Diyos, ang aming mga kakulangan, kahilingan, mga panaghoy sa aming mga personal na pananalangin. Maaaring ito ay ugnayan sa relasyon ng pamilya o ng aming mga asawa. Dalangin po namin, O Diyos, ang aming ugnayan sa aming mga anak. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang aming mga pangangailangang personal at pangpamilya. Ikaw po nawa ang magbigay sa amin ng karunungan, katalinuhan, paano namin i-address ang mga concern na ito sa amin. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, amin din pong makita ang kakulangan ng isang kaluluwa na walang ugnayan sa tunay na Diyos. Yamang aming pag-aaralan at sa patuloy na aming pag-aaral ng iyong salita, nawa maging handa ang aming puso sa mga salita mo na aming mapapakinggan, maririnig, at personal na mababasa. At naway makita namin ang aming pagpapasakop sa katotohanan ng iyong salita. Samahan po ang iyong lingkod sa pagpapahayag at pagpapaliwanag ng mga talatang ito para sa kapakinabangan ng aming mga kaluluwa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Para po sa aming mga FB Live viewers at sa aming mga bisita and ngayong umaga, kami po ay nasa series ng pag-aaral of what God is like. So ito po ay isang sermon series na aking sinimulan last Sunday
At itutuloy ko po ngayon at Lord willing sa buong buwan ng September upang makilala natin ang tunay na Diyos. Para makilala natin ang katangian ng Diyos. At ito ang nawang magbago ng ating motibo, ng ating pagpapasya, ng ating mga gagawing desisyon sa ating buhay. Sa kadahilan ng minsan tayo'y gumagawa ng ating sariling konsepto ng Diyos sa ating buhay. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa umagang ito, ay ating itutuloy ang ating pag-aaral sa Isaiah chapter 40. Ang unang bahagi ay tinalakay na natin last week, kaya sa aming pong mga viewers at maging sa aming mga walk-in visitors, follow and like TNC FB page upang magkaroon kayo ng access na ma-review ang mensahe at ang iba pang mga pagtuturo sa aming pong FB page. Tayo po ngayon ay narito sa Isaiah chapter 40, verse 18 to 31. Namumuhay tayo sa isang mundo na puno ng paghahambing. Hindi po natin maiaalis yan. The comparison is always given and always there. Sa larangan ng politika, ang dating administrasyon ay kinukumpara sa bagong administrasyon. Ang dating mga magkakapatid sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga bukasyon, ito ay maaaring na ipagkukumpara ng ibang mga tao o ang isang pamilya sa another family. Ito po'y mga bagay na hindi natin maiaalis. Sa teksto pong ating pag-aaralan magmula 18 hanggang 31, ay makikita po natin na si Propeta Isaiah ay nagtatanong, sino nga ba ang maitutulad o maihahambing ninyo sa Diyos? At ang pinaka-sermon statement natin ngayon is the incomparable grandeur of God and the futility with modern idols. Ang walang kapantay na kadakilaan ng Diyos at ang walang saysay na modernong Diyos-Diyosan. At tatlong bagay ang nais ko pong dalhin sa atin o apat kung loloobin ng Panginoon na tayo may oras pa. Una ay sa verse 18 to verse 20, we will find first that God is incomparable. God is incomparable in verse 18 to 20. Pangalawang katangian, kung nais nating makilala ang Diyos, in verses 21 to 24, God is sovereign. Pangatlo, verse 26 and verse 27, hindi lamang God is incomparable, hindi lamang God is sovereign, but ikatlo, God is the sustainer of all things. And fourthly, verses 25, 27 to 31, kung meron pang oras, ay we will find that God is the giver of strength for His people. Ang Diyos ang tagapagbigay ng lakas para sa kanyang bayan. So ito po ang apat na mga katotohanan na ating makikita at mahahango sa mga talatang ating pagpapatuloy dito po sa kabanatang 40 ng Isaiah. Una, tingnan po natin in verse 18 to 20, ang Diyos ay hindi maaaring ikumpara. God is incomparable. Look at your verse again. Look at your text again. Either ito po'y hard copy Bible or soft copy, digital Bible. Ano man po ang Biblia na inyong ginagawa o ginagamit, ay mahalaga pong itong inyong makita upang kayo po mismo ang makasaksi at kayo'y makumbinsi na ito ay nakasaad sa salita ng Panginoon. Verse 18, sinasabi po dito sa verse 18 ng chapter 40, kanino nyo iahambing ang Diyos? O anong wangis ang iahambing nyo sa Kanya? Sa larawang inanyuhan, inulmahan ito ng manggagawa at binalot ito sa ginto ng platero at hinulmahan ito ng mga pilak na kwintas.
Siya'y napakadukha at pumipili bilang handog ng kahoy na hindi mabubulok. Siya'y humahanap ng isang bihasang manlililok upang gumawa ng larawang inanyuhan at hindi makakakilos. Dito makikita po natin sa verse 18, at kung titingnan po natin pa sa 2 talata, verse 25, kanino ninyo ako itutulad upang makatulad ninyo ako, sabi ng banal. Verse 46, verse 5. 46 verse 5. Isaiah chapter 46 verse 5. Ano pong ating masusumpungan sa talatang ito? Isaiah 46 verse 5. Kanino niyo ako itutulad at ihahambing ako upang kami ay maging magkatulad? Pansinin po ninyo, 3 talata, chapter 40 verse 18, verse 25, verse 46, verse 5, mayroong katanungan patungkol sa paghahambing at pagkukumpara sa Diyos. Dito mapapansin po natin na hindi po merong identity crisis ang Diyos. Bagkus gumamit po ang propeta Isaiah ng rhetorical challenge. Siya po ay humarap sa sangkatauhan at nagbigay siya ng rhetorical question, and this is the rhetorical question. To whom you are going to liken me? To whom you are going to compare me? Ito po ay isang paghamon sa sangkatauhan sapagkat ang bansang Israel nga po, ang bansang Judah, ang Southern Kingdom ay nandoon na sa Babylon. They are already in exile at kanila pong nasumpungan sa lungsod ng Babylon ang dami pong mga Diyos-Diyosan. Ang dami pong mga ribulto, ang dami pong mga kinikilala silang Diyos. At dito po, china-challenge ng propeta Isaiah ang kanyang sariling bayan. Sapagkat alam nila na for 70 long years, maaaring magbago ang damdamin ng kanyang mga kababayan. Kumbaga, pag sila'y na-immerse for 70 long years, yung kultura doon ay maa-acculturate din sila. You get the point? Di po ba? Na pag ikaw ay tumitigil sa isang lugar, yung kultura, yung konstubre, yung practices, yung kanilang mga gawain, unconsciously, dahan-dahan mong maa-absorb. Di ba? For halimbawa, ikaw ay isang taga Metro Manila na wala kang probinsya. All of the sudden, ikaw ay na destino sa probinsya ng medyo mahaba-haba. Let's say, pagpalagay nating 2 years kang madidestino sa Ilocos. For 2 years na nandudong ka palagi, well, kahit hindi ka marunong mag-Ilocano, dahan-dahan kang matututo, mapapamilyar sa mga pananalita ng pag-iilocano. Di po ba? The acculturation aspect. At yun po ang problema dito. Ina-address dito ni Propeta Isaiah ang kanyang mga kababayan na nandoon na sa Babylonia, and how long are they going to be there? Almost 2 generations. Dahil ang isang generation ay 40 years. So imagine ninyo, mantakin ninyo, 70 long years nandoon sila. Maging yung kanilang mga kaapu-apuhan, yung mga batang paslit na walang kamuwang-muwang, mag-e-exile doon, lalaki doon, magkakaisip doon, matututo sila ng gawain doon. And this is the problem of here na ina-address ng propeta Isaiah. Na ang totoong Diyos is incomparable. In fact, pinakita rito ni Isaiah the folly of idolatry. Ang kamangmangan na ikaw ay mahulog sa ganitong klasing paniniwala at pananampalataya. Upang bigyang linaw pa at diin ang aspetong ito, let me ask you to turn your Bibles with me in Isaiah chapter 44.
please, pakisama po ninyo o tingnan po ninyo upang kayo po mismo ang makasabi kung totoo bang binabasa ko o ako ang bumabasa nito. At yan po ay ipa-flash sa ating screen para sa inyong Isaiah 44 verse 8 to verse 20. O simulan po natin sa verse 8. Huwag kayong matakot o mangilabot man, hindi ko ipinapahayag sa inyo ng una at sinabing iyon na kayo ay aking mga saksi. May Diyos bang liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang kinikilalang iba. Verse 9. Lahat ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. At ang mga bagay na kanilang kinalulugdan ay hindi mapapakinabangan. Ang kanyang mga saksi ay hindi makikita ni makakaalam upang sila'y mapahiya. Sino ang nag-anyo ng isang Diyos o naghulma ng larawang inanyuhan na di pinapakinabangan ang anuman? Narito, lahat ng kanyang kasama ay mapapahiya. Ang mga manggagawa ng mga tao lamang. Hayaang magtipon silang lahat. Hayaang sila'y magsitayo. Sila'y matatakot. Sila'y magsasama-samang mapahiya. Verse 12. Ang panday na may kagamitang bakal ay gumagawa nito ng mga baga at sa pamamagitan ng mga papukpok ay siya'y humuhugis sa pamamagitan ng malakas na bisig. Siya'y nagugutom at ang kanyang lakas ay nawawala. Siya'y hindi umiinom ng tubig at nanghihina. Ang karpintero ay nag-uunat ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan iyon ng lapis. Kanyang inaanyuyahan sa pamamagitan ng mga katam at tinatandaan ng mga kompas. Hinuhugisan niya ito ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang manirahan sa bahay. Pumuputol siya para sa kanya ng sedro at kumukuha siya ng puno ng roble at isina at pinapatibay niya para sa kanya sa gitna ng punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at pinapalago iyon ng ulan. Pagkatapos, iyon ay magiging panggatong para sa tao. Kumukuha siya ng bahaging ito para ipampainit sa sarili. Siya'y nagsisindi ng apoy at nagluluto ng tinapay. Gagawa rin siya ng isang Diyos at sasambahin iyon. Ginagawa niya ang larawang inanyuhan at lumuluhod sa harapan niyon. Kanyang igagatong ang kalahating niyon sa apoy at ang kalahati nito ay kinakain niya ang karne. Siya ay nag-iihaw ng inihawin at masisiyahan. Siya'y nagpapainit din at nagsasabi, ako'y nainitan, aking nakita ang apoy. At ang labi ng ginawang niyang Diyos ay kanyang Diyos-Diyosan. Kanya itong luluhuran at sinasamba, dinadalanginan at sinasabi, iligtas mo ako, kaya't ikaw ang aking Diyos. Hindi nila nalalaman o nauunawaan man, sapagkat ipinipikit niya ang kanyang mga mata upang sila'y huwag makakita at ang kanilang mga puso upang sila'y makaunawa. Ang walang nakakaalala o mayroon mang kaalaman o pangunawa upang magsabi, aking sinunog ang kalahating iyon sa apoy. Ako ay nagluto din ng tinapay ng mga bagang iyon. Ako'y naghiwa ng karne at kinain ko. At gagawin ko ba ang labi niyon nakasuklam-suklam? Magpapatira ba ako sa isang pirasong kahoy? Siya'y kumakain ng abo, inililigaw siya ng manadayang kaisipan at hindi maliligtas
ang kanyang kaluluwa at pagkasabi, walang kasinungalingan sa aking kanang kamay. Mga kapatid, ang mga talatang nabasa po natin ay hindi ko po pananalita. Pananalita po ito na nailimbag sa salita ng Diyos na ipinapahayag ang kamangmangan. Kung ikaw ay mahuhulog sa uri ng ganitong klasing pagsamba. And this shows the futility, the folly of idolatry. Very vivid ang binanggit po sa mga talatang ito. If you are not yet convinced, kindly put a mark on this particular chapter. Chapter 44, verse 9 to verse 20. And kayo po mismo mag-aral, kayo po mismo magbasa. Dinescribe po dito ang paano ginagawa ang bagay na ito. Sa pamamagitan ng isang skilled na tao, ang kalahati ay gagamitin niyang panggatong at ang kalahati ay kanyang iuhugis, huhulmahin, pipintahan, kakarpintaruhin, kakatamin, at gagawing Diyos-Diyosan. At dito natin makikita the folly of idolatry. The prophet exposes the absurdity of worshiping what is made rather than the Creator. Idols are man-made, crafted from wood or metal. They are lifeless, powerless, and dependent on human ingenuity. In contrast, pansinin po natin ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Biblia, ang ating buhay na manlilikha. Lagi pong paulit-ulit dito po sa aklat ng Isaiah, ang kanyang pagtatanong o ang pagpapahayag, there is no other God. Wala nang ibang Diyos. So please turn me again with these following verses. Isaiah 43, verse 11. Isaiah 43, verse 11. Ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Take note of this verse. This is an exclusive claim. A negation na wala nang maaaring ibang totoo at tunay na Diyos. Isaiah 44, verse 6. Isaiah 44, verse 6. Ganito ang sinabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ang kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Verse 8. Kayo'y huwag matakot o mangilabot man. Hindi ko ba ipinahayag sa inyo ng una at sinabi iyon? At kayo ang aking mga saksi? May Diyos bang liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang kinikilalang iba. Isaiah 45, verse 5 and 6. Isaiah 45, verse 5 and 6. Ako ang Panginoon at walang iba. Maliban sa akin ay walang Diyos. Si Jesus, aking binibigkasan ka, bagamat hindi mo ako kilala. Upang malaman mo na ng mga tao mula sa sikat ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Verse 21. Same chapter, verse 21. Kayo'y magpahayag at maglahad o magsanggunian silang magkasama. Sinong nagsabi nito ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyon ng una? Hindi ba't ako na ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang matuwid na Diyos at tagapagligtas,
walang iba liban sa akin. And finally, chapter 46. Chapter 46, verse 9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Mga kapatid at mga minamahal, narito ang mga napakaraming talata na nagsasabi, nagpapahayag, nag-aangkin. Ito ang dahilan kung bakit pagdating sa bagong tipan, this exclusive claim has its own parallel verse in the declaration of our Lord Jesus Christ. Look at John chapter 14, verse 6. John 14, verse 6. Juan, Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 14, talatang 6, sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama sa pamamagitan ko. Have you understand the sense of exclusivity? In Isaiah chapter 43, 44, 45, 46, it has been repeatedly claiming walang ibang Diyos. And this is the second person of the triune God. And that's the very essence of the doctrine of incarnation of Christ. Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit upang patunayan, ipahayag, ipakita, i-demonstrate that He is the God of Israel. Ang comparison na kanyang laging paulit-ulit dito, kanino nyo ako ikukumpara? And to put it in a language, this illustration sa isang 5-year-old na bata, upang maintindihan nila, let me use the illustration, the candlestick. Yung isang kandila po, na alam natin na ang isang kandila, na kapag ito'y sinindihan, magbibigay ito ng liwanag. Subalit, ang liwanag na ibibigay ng isang candlestick, ng isang kandila, ay limitado. Na sa loob ng ilang minuto o loob ng ilang oras, ito ay dahan-dahang mauubos hanggang mawawala ang ilaw. That is idolatry. In comparison to the true and living and the Creator of God, the Creator of the heavens and the earth, which is God. He is the sun, the radiance of the sun. Ang araw na kaya niyang sakupin ang lahat ng dako. Just compare the radiance of the sun in a candlestick. That is a comparison. It's no-brainer. Sino ang totoong nagbibigay ng liwanag? Ang araw. And that is the true God. That is what God is like. The invisible Spirit. Kaya nga mga kapatid, bilang isang maliwanag na aplikasyon ito, i-apply na natin kaagad. Let me offer you 2 lessons and application about this first point that God is incomparable. First, we must acknowledge the authority and the sufficiency of Scripture. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang nagpapahayag at nagpapakilala kung sino ang Diyos. Kung ano ang katangian ng Diyos. And that's the title of our sermon series. What God is like. The problem starts to begin with kapag you deny the authority and the sufficiency of Scripture.
That's why in our second hymn, inawit natin. The first stanza of our second hymn, Reformation hymn, anong sabi ng lyrics? We will trust God's word alone, where His perfect will is known. Our tradition ship like sand, while His truth forever stand. You ask yourself, saan ka ba maniniwala? Sa tradisyon na pinalaki ako ng aking mga magulang, ng aking mga ninuno? Lumaki ako sa ganito eh. Ganito ako pinalaki ng aking magulang. Ang naging nangyari ay man's tradition. And just like the hymn we sung, this tradition shift like sand. Ano daw po ang buhangin? Gaano man kaganda ito sa beachfront, gaano man kaayos ang kastilyong buhangin iyong itatayo, Instagrammable pa, pang page put cover. Pero once na dumaan ang tide, lumaki ang alon, ito'y maguguho. Tandaan natin, ayaw ng Diyos ng kaagaw pagdating sa kanyang kaluwalhatian. At ang salita ng Diyos ay hindi mayuyugyog. Ang salita ng Diyos ay hindi mabubuwal kagaya ng mga kastilyong buhangin ito. Turn your Bibles in these following verses. Isaiah 40, verse 8. Nasa chapter 40 na tayo. Balik lang po tayo sa verse 8. Ano pong sabi sa verse 8? Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit ang dapat nating panghawakan at paniwalaan at tayuan at tindigan ng ating paniniwala at pananampalataya ay hindi ang tradisyon ng tao. Ang salita ng Diyos. Awit 119. Awit 119. Verse 89. Awit 119, verse 89. Kailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay matatatag sa langit. 119, verse 160. 119, verse 160. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at ang bawat isa sa inyong matuwid na batas ay mananatili magpakailanman. Kawikaan o Proverbs. Kawikaan or Proverbs chapter 30 verse 5. Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya'y kalasag sa kanilang mga kumakanlong sa Kanya. And that is one thing that we need to understand. That is one thing that you and I ought to learn, mga kapatid. The acknowledge and recognize the authority and the sufficiency of Scripture. Kung hindi Scripture, kung hindi ang salita ng Diyos na iyong pagbabatayan, ano ang iyong pinanghahawakan? Ang tradisyon ng simbahan? Ang tradisyon na tinuro o pinasa na minana nating mga kaugalian, sabi-sabi? Kaya, you have to confront yourself. You have to ask yourself, ano ba ang aking titindigan? Bakit? Kasi kung ito ang tradisyon ng tao, ito ang iyong kinagisnan, dito ka namulat, babangga ito sa sinasabi ng salita ng Diyos.
Just like ng ating nakikitang mga talata. Pag bumangga ito, ang tanong, sino ang mangingibabaw? Sino ang iilalim? Sino ang mananaig? Parehong nagbanggaan. Sino ang dapat manaig? You have to determine it yourself. And second lesson is the folly of idolatry. Binasa natin kanina, Isaiah 44, verse 9 to 20. Pinakita doon, dinescribe. At anong sabi ni Isaiah ron? Nagbulag-bulagan yung karpintero. Hindi siya nagbigay ng tunay na self-examination, self-evaluation sa kanyang ginawa. Yung kalahati ng kapirasong kahoy, ginamit niya para i-sustain ang kanyang pangangailangan, makakain siya at makainom. And yet yung karahating piraso ng kahoy, krinapsman niya, inayos niya ito, pinaganda niya ito, and then kinilala niya kanyang Diyos. And that is the folly of idolatry. Ito yung sinasabi ko na pag nagbanggaan ang human tradition at ang salita ng Diyos, ang nangibabaw ay yung kanyang kinagisnang tradisyon. Dahil maaaring mangmang siya sa salita ng Diyos. Uneducated siya. Pero ang sabi dun sa talata, siya ay nagpikit bulag. Kapag nakita niya na ang salita ng Diyos, and yet, inignore niya ang salita ng Diyos. On the other hand, huwag nating akalain na ang Diyos-Diyosan ay yung physical na anyo lamang. Because in the New Testament, particularly kay Apostle Pablo, pinalalim ni Apostol Pablo ang kahulugan ng Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan na kanyang binabanggit dito ay yung mga kasalanan naghahari sa puso ng tao. Na hindi natin kayang talikuran, hindi natin kayang isuko sa Diyos. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang inyong spiritual idolatry. Turn your Bibles in Colossians. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 5. Sabi ni Apostol Pablo, simulan natin sa verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman, ang mga ito'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ay dumating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. We must understand that idolatry is not only physical. Apostle Paul is teaching us there is spiritual idolatry. He equated the reigning sin in our hearts. Covetousness, masamang pita, lust, envy, ay anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bilang hamon, how long will you hold to church and man-made tradition?
Hanggang kailan ka hahawak sa sinabi ng simbahan? Hanggang kailan ka hahawak mo paniniwalaan ang mga sabi-sabi? Diba? Lalong-lalo na po dyan pagka merong patay, di po ba, nakabag-anak? Ang dami pong mga pamahiin. Kesyo hindi daw pwede maghatid ng bisita, hindi daw pwede magwalis, hindi daw pwede mag-uwi ng mga pagkain do sa pinakain. Sa TNC, inuuwi namin. Inuubos nga namin, inuuwi pa. Sineshare pa nga sa lunch fellowship dito yung Cropec. Kapag ang pinanghawakan mo ay man-made tradition, church tradition, ikaw'y magiging alipin yan. Kaya ang unang-unang sukatin mo at timbangin mo sa puso mo, ano ba ang dapat maging batayan ng aking paniniwala? Ng aking pananampalataya sa Diyos? Is it the ritual? Is it the ceremony? Is this the tradition of the church? Or the infallible Word of God? The inspired, the inerrant, infallible Word of God. Stop and turn away from physical and spiritual idol, for surely it will bring more harm to your soul. Instead, be like the Thessalonian believers. Ano pong sabi sa Thessalonica chapter 1? 1 Thessalonians. Turn your Bibles in 1 Thessalonians. I have no more time. Nasa first point pa lang ako, and this I would close. 1 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 10. Ano pong sabi dito? 1 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 10. Sapagkat mula sa inyong umaalingaw-ngaw ang salita ng Diyos, hindi lamang sa Macedonia at sa Achaia, kundi sa lahat ng dako na mapabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya't kami ay hindi kailangang magsalita pa ng anuman, sapagkat sila'y nabalita tungkol sa amin kung papaano ninyo kami tinanggap at kung papaano kayong bumaling sa Diyos mula sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Narito si Apostol Pablo, sumusulat siya sa mga kapatiran sa Thessalonica at binibigyan niya ng commendation ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Sinabi niya rito sa verse 9, nakarating sa akin ang balita kung paano kayo nananampalataya. At anong sabi dito? How you turn to God from idols to serve the living and true God. Sila ang mga taong nakalaya mula sa physical idolatry and spiritual idolatry. We must always guard our hearts and keep examining it. Sapagkat ang sabi ni John Calvin, man's heart are full of idol factories. Human heart, the human mind, is continuously inventing false God. We trust our possession. We trust our money. We trust relationship. We trust our degree. We trust our health instead of trusting the true God. Nawa kaibigan, makita mo ang Diyos-Diyosan sa puso mo. Either it is a physical idol or a spiritual idol. And it's my prayer, just like here, the Thessalonian believers, naka-breakthrough sila sa kanilang Diyos-Diyosan. Either physical idolatry or spiritual idolatry. Kailan nangyari ito? When they turn to God. And you turn to God, to Christ Jesus.
you repent. You kneel before Him. You cast your burden upon Him. And put your faith in the finished work of Christ for the salvation and forgiveness of your sin and salvation of your soul. Tayong manalangin. Aming dakilang Diyos, Ikaw nawa ang patuloy na manumbat sa aming mga budhi, sapagkat Ikaw ang nakakakilala sa amin. Ikaw ang aming manlilikha. Ikaw ang may lalang sa amin. Gaano man kami kakilala ng aming magulang o ng aming mga kapatid sa laman, may mga bagay kami sa aming mga puso na ikinukubli na Ikaw lamang ang nakakaalam. At ang mga bagay na kinukubling ito ay ang aming spiritual idolatry. Mga kasalanan, inggit, masamang pita ng laman, masamang kaisipan sa aming kapwa. But Apostle Paul says, it is a form of spiritual idolatry. May we turn from this spiritual idolatry in our hearts. May we confess it before you. And may we look to the finished work of Christ for the forgiveness of our sin and salvation of our soul. In Christ's name we pray. Amen. Magkaroon lamang po tayo ng maiksing katahimikan upang pagbulayan ang sermon na ating narinig. Bilang response po sa pangangaral na narinig natin sa umagang ito, hinihiling ko po ang lahat na tayo ay tumayo at bilang pagbabalik din po ng papuri sa ating Diyos, atin pong awitin ang To God Be the Glory.
at awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Praise Father, Son, and Holy Ghost. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig na pinanunayan ni Kristo Jesus ng kanyang ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan at kapatawaran nito. At sa banal na Espiritu, na nawa ay kumilos at malayang makapangyarihang manumbat, mag-convict sa ating mga puso't kaisipan na may kinalaman sa salitang naihayag patungkol sa paksa ng physical at spiritual na Diyos-Diyosan. Naway mangusap ito sa bawat lalaki't babae, bata o matanda, sa mga magulang, sa bawat isa at maging sa aming tagapanood. Manuri, magbigay suri kami, Panginoon, at makinabang ang aming kaluluwa sa mga darating na panahon at sa muli naming pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sa